usual na punta akong church, punta ako kala mama, tapos mga t-shirt, diba kasi. Minsan pagka-spills. Gusto naman yung ano mo yung, ito, I understand it's your first time. Yes. Gusto naman from sinito. Actually, alam mo, hindi siya talaga sobrang solid acting. Cameo role lang ako dito na parang 3 scenes or 2. Hindi ko na matanda kasi medyo matagal kami nag-shoot. Pero ano, masasabi ko na bagong mundo to for me kasi hindi naman talaga ako nag-acting. So, nice lang din na maranasan ko to and kung bigyan ako ng pagpapala kung magdira-diretso na. But music is your first love. There's no way na mag-jump sa ito acting. Hindi naman no way, pero masasabi ko yung parang kung tatanungin ako ano talaga yung pinaka-love ko ginagawa, that's music. Ever since 3 years old pa lang ako, alam ko na yung gusto kong gawin. Yun talaga yung gusto kong maging musician. Yun. Okay. How was it working with yung mga workshoppers? Oh, workshoppers. Sobrang astig. Actually, nagkukwentuhan kami kapag yung mga kasi bus ride yung eksena namin eh. So yung mga nasa likod, sila yung madalas kumawa doon kasi madaldal talaga ako. So yun, nakakausap ko sila, tuwa ako, tatanong nila ako, ate, what do you think? Pagtapos nito, anong gagawin namin? So ko, edi kung dream niyo talaga to, pursue nyo. Kung dito nyo talaga nakikita yung self mo. Does this parang enhance your singing in some way? Parang may inspiration ka ba mag-draw from acting? Masarap, no. Hindi ko alam, hindi ganun yung nangyari sa akin. Mas more of meeting these people, yung mga workshoppers. Na-refresh ako, naalala kung paano ako nagsimula ulit. Parang, uy, grabe dati ganun ako eh. Parang isip ko, ano kayong mangyayari? 2 years from now, 5 years from now, ano kayong mangyayari? Tapos parang finally dito na ako, 5 years na ako, 6 years na ako sa industry this year. Yes. And yung time na nag-audition pa lang ako, parang sobrang ano yun for me. Parang life and death situation. Nag-audition ka for this? No, before. Okay. So yung mga time na yun, alala ko. Tapos nandun sila situation na yun ngayon, which kailangan nila ng words of encouragement. And I'm really happy and honored na isa ako sumalagay ni God sa position na yun para ma-encourage ko sila dun sa craft nila. Natuto ka rin ba sa kanila? More of naging bata ako ulit. Masarap. Nakakabata ng yung spirit nilang lahat. Kasi yung mga nasa likod, puro teenagers, yung mga 16. Ba't sila daw kita ba? I'm 22. Okay, anyway. I'm 23. So yung parang sarap lang na merong mga ganong mga bata, tapos sobrang passionate nila sa ginagawa nila. Parang ginagawa nila, walang ibang malis. Kasi dream nila yun. So magandang reminder din yun for me. Okay, that's good. How was it with Direk Ryan? Si Direk Ryan, siya yung nag-workshop sa akin before. Sobrang happy ko na magkasama kami ulit. Ayun, happy ako kasi isa siya sa mga tao masasabi ko na hindi lang dumaan sa buhay ko, kasi hindi nagmarka siya sa akin. Okay. Kasi sobrang galing niyang mentor. Paano kanya na-motivate? Dati nung nag-workshop ko 2009, kapatid ko niya kami ng mga scripts. Tapos kami maghihimay kung paano yung emotion na ilalagay namin sa bawat line para namin deliver. Workshop ka talaga? Before 2009. And then nag-stop ako. Why did you go into it? You had Ito? Why did you go into the workshop in 2009? Ano focus mo music? Parang inaano nila kung pwede nga mag-acting kami. And then, ang dami rin namin ginagawa out of the countries, ganyan. So, hindi na rin natuloy. Pero nakatulong sa akin yung workshop na yun kasi parang daming walls na na-break. Kasi bago ko sa industry, parang nakakatakot ang laki-laking mundo. Pero because of that, parang boom, ang dami-daming na-break na intimidation and fear. Kasi naka-express kayo. Parang pwede pala akong mag-express na ganito. So, anong pinaka-na-enjoy mong part about this experience? Enjoy kong part, so sabi ko yung bus ride. Kasi hindi ka pumunta dun sa shooting para mag-take lang tapos alis. Pero nakabuo ka ng bond dun sa mga bata. Ayun, masaya ako dun. Makikita ko sila tonight kasi yun na rin yung last time nakita ko sila yung shoot namin. So makikita ko sila tonight, na-excite ako.
sobrang masaya ako para sa kanila. May movie sila. Okay, this is, oh, wait lang, can you describe your character? Character, alam mo, Asyeng. Ha? Asyeng. Seryoso? Oo, ito Yan lang. ang pangalan mo dito? Iba yung pangalan ko, DJ Sally. Pero, ano siya, rapista rin siya. Tapos makulit, nahilig siya sa cute na stuff. Parang siyang anime. Ganun din ako sa totoong buhay. Parang wala nga pinagbago. Asyeng pa rin. Tapos kumakanta rin ako. Nagigitara ako. Ginamit namin yung song ko yung Lucky sa indie film na to. Yes. Gumawa ko ng acoustic version for them. Ginawang ko sila. Wala ko na ginawa ko yung for them. So this is about yung parang nag-retreat, diba? Tapos tungkol daw sa future, past, present na demons ng mga characters. Pero nalalapit may plans ka ba para mag-meditate, mag-reflect, gano'n? Wala naman ako. Kasi, ang mahal na araw ko, magsa-start na States ako. Tomorrow, alis ako, punta ako ng Hawaii. And Ay, then, kasama ka dun sa... Yes, Star Magic Tour. Tapos, pagbalik ko naman, papunta ako ng Nueva Ecija to speak for 20,000 youths. 20,000? 20,000 youths from different churches sa Nueva Ecija. Speak ako sa mga youths. So, yun yung isa sa mga ginagawa ko. Inspirational to? Yes. Talaga? Yes. Wow! So, first time mo ito gagawin? No, I've been doing this like, matagal na eh. Yung patulok-tulok lang pag ma-invite ako sa mga congregation or gatherings about my walk with God, paano ako naging Kristiyano, and how I met God in my life, and ano yung mga nagbago sa buhay ko. When I entered the show business, music industry, paano naka-affected sa buhay ko. Yun. So, this is in Nueva Ecija next week? After, pagbalik ko, so, that would be April 5, 6, 7. So, April 5, 6, and 7, yun yung gagawin. Bibigyan ito sa 20,000. What are you planning to tell them? Tell them? Oo, like, life story ko. life story mo. How God knitted itong destiny na to. Paano ko napunta sa industry. Simula ng bata ako na sure ako sa heart ko talaga na gusto ko maging musician, and that's where God took me. And yun, kung paano ako tinawag na God strongly, tapos pinapaiyak niya ako. Every time natawagin niya ako, magre-rebel ako. Ayoko, ganyan, mas gusto ko to, ganyan. Pero ngayon, finally, decide ako na no. I'm going to do what I do. I sing, I write songs, I perform, for Him. Only for Him. Kailan ka, nag-convert ka ba? Matagal na akong Christian. Pero masasabi ko na ngayon ko naramdaman talaga na I'm really abiding in God. Ngayon lang, stage of my life, and I'm really happy. And yun gusto ko i-share sa mga bata, sa mga tao. Yung joy na nararamdaman ko, sobrang umaapaw. Hindi ko kaya mag-convey. Parang this is something Naramdaman niya. 2010 or 2008 latter pa yun, ibang spirituality. Sobrang masaya ako